Kung ang Dinalungan ay may pinagmamalaking ilang tourist spot na ating napuntahan gaya ng Bulawan Falls at mga beach resort gaya ng JM Tubera, ngayon puntahan naman natin ang Maria Aurora para sa ilang tourist spot na makikita sa kanilang bayan. Ito ang Di Masalan 3-layered waterfalls at ang sikat at pinakamurang pasyalan, ang La Paraiso. Sa loob ng 2 araw sa bayan ng Dinalungan, ilan sa mga tourist spot na aming napuntahan ay ang Bulawan Falls na may napakalinaw na tubig. Sumunod ay sa JM Tubera Beach Resort kung saan higit na nakita namin ang kagandahan ng tanawin sa kahabaan ng dalampasigan dahil sa maputing buhangin at mala-instagrammable na rock formation. Ito ang ikatlong araw namin simula nang hindi kami natuloy sa pagtawid ng dagat papuntang Baltimore. Mula JM Tubera Beach Resort ay papunta naman kami sa bayan ng Maria Aurora para bisitahin ang ilang tourist spot doon. Hindi nakakainip ang biyahe dahil magandang pagmasdan ng tanawin gaya ng kabundukan, karagatan, maging ang pamayanan na talagang probinsyang probinsya. Pagkarating sa bayan ng Maria Aurora, una namin pinuntahan ang Di Masalan 3-layered waterfalls na matatagpuan sa Sitio Santol, Barangay Galentuha. Mula sa highway ng San Luis, Maria Aurora, Castañeda ay dahan-dahang bababa sa kagubatan hanggang sa marating ang waterfalls sa loob ng 20 minutes. Hindi naman masukal ang daanan dahil ito ay madalas ng puntahan ng mga lokal at turista. Mukhang malapit na tayo. Yun guys, natatanaw ko na. So dito, hindi naman mahirap ang pagbaba papunta doon sa falls dahil merong maayos na stone ladder dito. Mukhang ginawa ito ng mga lokal dito papunta doon sa falls. So guys, ito na. Ayon sa mga taga dito, ang kwento nito kung bakit tinawag na Di Masalan Falls ang ilog na to dahil ito ay yung nagsisilbing hunting ground ng mga tribo sa lugar na to. So, nakahuli sila ng maraming isda, mahirap nilang iangat papunta doon sa main road. So, ang Di Masalan, ang ibig sabihin ay mahirap iangat. Sumunod ay pinunta Okay guys, nakapasa na tayo ngayon sa La Paraiso. So tanungin natin yung may-ari ng farm na to para at least may mga idea kayo kung magkano kung sakaling pupunta kayo dito. Tara! Si Sir po. Ay, baka nasama. Lalakbay ni Elias. Mag-vlog lang kami. Interview lang para dito sa sa farm. Kano yung entrance dito? 25 pesos lang ang entrance. Kahit Anong age po? pero yung 3 years old pa baba, ano na yun, wala. Libre na 3 years old. So yung 25, whole day na rin yun. So nag-overnight din kayo dito? Meron tayong aircon, meron tayong dito sa camping area. Yung sa camping area, meron rate na 600, 1,000 on flight. Yung 600, ilang... Good for two. Good for two. So, yung pinakamahal, 1,500. 1.5 pang Good for 5 to 6. 5 to 6. Oo. So ma'am, ano yung mga pwedeng activity natin dito sa farm? Meron tayong kayak, swan boat,
floating tubo, tapos crystal kayak. Crystal kayak. Meron din dito yung para sa Boracay. Ang sa crystal kayak, 30 minutes, 150. Good for two yun. Tapos yung sa kayak naman, yung ordinary kayak, 130 minutes. Floating tubo, 300 per hour. Tapos yung sa swan, 230 minutes. Marami kami species dito ng mga ibon, 30 species, di ba? Dito. Tapos pag nagkaya kayo dyan, 30 minutes, walking kayo ng 5 minutes, meron tayo. Falls sa dulo. Okay. So, yun guys, yung nire-recommend ko, isa dito sa pwede nating pasyalan sa Maria Aurora, itong La Paraiso Nature Park. Dito sa Barangay Galingtua, sa bayan ng Maria Aurora. Okay, thank you ma'am. Okay, guys, nandito na kami ngayon sa lake. Tinatry namin itong kayak. So 100 pesos ang rent namin dito. Ito yung kayak na pang tatluhan. So napakaganda ng view dito, guys. Kitang-kita mo yung mga matataas na kabundukan sa Maria Aurora. Dito sa gitna ng lawa. Okay
guys, dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Nabiguman tayong puntahan ang Baltimore Peak, pero nabigyan tayo ng pagkakataon para bisitahin ang nagagandahang mga kalikasan dito sa Aurora, at lalong-lalo na ang isa napakagandang nature park dito, ang La Paraiso. Kaya hanggang sa mga susunod na paglalakbay.